So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage. So yun nga, dahil sa problema natin sa gasolina ngayon na napakataas naman talaga, ay marami na rin talaga yung ikino-consider ulit yung pagbabike sa panahon nating ito. Dahil sa sobrang taas ng presyo ng gasolina, marami sa atin yung nadi-discourage ng gumamit ng sasakyan. And ayun na nga, kung nakapag-decide ka na gusto mong magbike and then ang napili mong bike ay mountain bike, well, para sa'yo yung video ito. Dahil sa video ito, bibigyan lang kita ng mga ilang tips kung paano nga ba pumili ng tamang mountain bike para sa iyo. So tara, pag-usapan natin yan. Okay, so simulan natin dito. So unang-una na dapat mong i-consider sa pagbili ng isang mountain bike is walang iba kundi yung budget. Now tanungin mo yung sarili mo, magkano ba yung kaya mong i-provide na budget sa pagbili ng isang mountain bike? Dahil guys, kagaya lang din ng ibang mga bagay, yung quality na makukuha mo sa isang bike is depende sa kung magkano yung kaya mong ibayad pambili nito. Kung halimbawa malaki yung budget mo, mag-expect ka ng high quality na bike and vice versa. Nawang kagandahan nga lang kung mountain bike yung choice mo kumpara sa ibang klase ng mga bike. Ang mountain bike kasi higit na mas mura kung ikukumpara mo sa road bike and sa iba pang klase ng bike. For comparison lang din, sa mountain bike yung mga presyuhang 6 hanggang 9,000 pesos medyo decenteng quality na yung makukuha mo na mountain bike doon. Na andyan na yung alloy na yung kanyang frame, tapos maayos din yung frame size, mga ganyan. Unlike sa road bike, kung maglalaan ka ng same budget na nabanggit ko kanina, yung mga ganong presyuhan bibigyan ka ng sakit ng ulo in the future dahil ayun na nga, napaka-chipipay talaga. Kaya ayun, medyo maayos-ayos din kung mountain bike yung mapipili mo, lalo na kung nagtitipid ka sa budget. Pero halimbawa kung medyo malaki-laki talaga yung budget mo para sa isang mountain bike, let's say kaya mo mag-provide ng mula 25 hanggang 30,000, I suggest maganda kung magbuo na lang kayo ng bike. Now, pag sinabi ko magbuo ng bike, ito ba yung klase ng bike na bibilhin mo isa-isa yung pyesa, tapos ikaw yung magbibuild, ikaw yung maggagawa? Ang kagandahan kasi sa ganong setup, may freedom ka na makapamili ng tamang pyesa na matitripan mo. Miski nga yung frame or batalya, ikaw din yung pipili . Dahil sa mga newbie dyan, sa mga hindi nakakaalam, meron din pong nabibili dito sa Pilipinas ng mga frame lang o yung batalya lang mismo. And then eventually, ikaw na yung bahala magsalpak kung anong klaseng pyesa yung gusto mo. So about yan, may ginawa na rin pala akong video about yan sa pagbubuo ng bike. So ayun, panoorin nyo na lang din kung gusto nyo matuto. Now ito, masabi ko na lang din, alam ko rin naman po na iba-iba rin yung financial status natin . Mayroong iba sa atin na talagang sabihin natin kapuspalad, no? Pero sa totoo lang, dinidiscourage ko rin po talaga yung pagbili ng sobrang low quality na mga bike . Specifically yung mga nasa price range na around 3 to 5,000 pesos na mountain bike. Dahil yung mga ganun kasi sobrang low quality talaga yung makikuha nyo na na bike . And syempre yung mga ganung klaseng bike, bagamat nasa pag-iingat lang din naman ng tao, pero yung mga sobrang low quality na bike, yun yung mga tipo ng bike na mapabayaan mo lang talaga saglit ay masisira na. So yun, ang iniiwasan kasi natin dito is yung ma-discourage kayo sa pagbabike dahil lang sa mga ganung problema. Dahil may mga kakilala ako na tumigil na sa pagbabike dahil ayun, bumili ng low quality na bike tapos laging sira, binibigyan sila ng sakit ng ulo, nabuisit na kumbaga. So sana hindi mangyari yun sa inyo. And then kung hindi nyo talagang kaya mag-provide ng maayos-ayos na amount para sa isang mountain bike, I suggest na na wag na lang muna kayong mag-bike or wag muna kayong bumili ng bike. Kung ang balak nyo pong bilhin ay yung sabihin nating pang long ride and yung pang malakasan talaga na gamitan ng pagbabike. Pero kung halimbawa pang commute lang, bahala na po kayo kung anong gustong bike yung gusto nyong bilhin. Wala pong pipigil sa inyo. So yun, ulitin ko lang din, kung halimbawa gusto mo lang na usage ng bike is pang commute lang or para lang makarating from point A to point B, pwede na rin naman po naman yung yung mas mabababa pang price range ng mga bike. Baka sabihin nyo naman yan na naman si Cycling Voyage namumuna na naman . So yun. Okay, so sabihin natin nakapag-decide ka na kung magkano yung budget na kaya mong i-provide para sa mountain bike na bibilhin mo. Now ngayon, pangalawang dapat mong i-consider sa pagbili ng mountain bike, walang iba kundi yung size ng frame. Ngayon guys, kapag sinabi kong size ng frame, hindi ko po dito tinutukoy kung 26er, 27.5 or 29er. Pag sinabing size ng frame, ang tinutukoy ko po dito is yung haba ng top tube ng frame. Meaning, kung gaano magiging kalayo yung katawan mo
doon sa manibela ng iyong bike. And sa ganyan, meron tayong tatlong common na frame size na andyan yung small, medium, and large. And kung paano nyo po yan mapipili ay marami naman pong available dyan ng mga material para matukoy nyo yung tamang frame size para sa height nyo. Or pwede nyo rin pong itanong mismo sa ChatGPT kung alin yung babagay para sa inyo. And kung medyo malaki naman yung budget nyo, available naman yung mga tinatawag nating mga bike fitter. So yun, mga professional yun na nagsusukat ng bike para sa katawan ng isang tao. Now, ilan nga lang sa mga common mistakes ng ilang mga tao, sinasabi nila, kapag daw maliit ka, mag 26er ka lang daw. Kapag malaki ka, 29er. Pero hindi po ganun yung nagwo-work eh. Dahil ang iniisip kasi ng iba, para daw masabing tama yung frame para sa'yo, kailangan daw na itatapak mo yung paa mo sa lupa kapag ka nakatigil ka. Which is hindi po ganun yon. Dahil sa bike, kailangan talaga nating tanggapin na kailangan nating lundagan yung bike para makababa or makasakay tayo. Bali, sa frame size, ang tinutukoy kasi dito is yung yung pagiging comfortable mo kapag nagra-ride ka. Yung walang sasakit sa katawan mo. Yun nga lang sa mga kasi sa mga medyo low end or mga mid-range na bike, usually medium lang yung available na frame size Kung gusto mo makapamili ng ng small or medium or large, usually available yan sa mga high-end na bikes, or kung hindi naman, magbubuo ka ng bike. Ikaw yung pipili ng pyesa na gugustuhin mo. Ganon. Pero ang maganda nga lang din sa mountain bike, unlike sa road bike, kapag ka nagkamali ka ng pili ng frame size, ay pwede mo naman daanin sa stem. Halimbawa, masyadong malaki yung bike para sa'yo, edi pwede kang gumamit ng short stem and vice versa. Tsaka mostly naman yung mga mountain bike, gumagamit lang naman ito ng flat bar So kapag ka nagkamali ka ng frame size hindi ito ganun karamdam sa katawan, unlike sa mga road bike na naka-drop bar. So pangatlong dapat mong i-consider sa pagbili ng isang mountain bike is yung material ng klase ng mountain bike na bibilhin mo. So sa bike kasi meron tatlong common na material na available, na andyan yung bakal, aluminum, at saka yung carbon. Although meron pang isa yung titanium, pero hindi naman din ganun ka-common yun So unahin muna natin yung bakal. So yung mga bakal na bike, ito yung sinaunang ito yung sinaunang material na ginagamit, especially sa mga bike nung araw. Although yun nga lang, hindi na siya ganun ka-common na ginagamit ngayon dahil unang-una, bukod sa napakabigat niya kinakalawang din. Yun ang dito sa bakal. Kaya usually yung mga bakal na bike, available na lang talaga ito dun sa mga klase ng bike na sobrang mumura, ganun. Tapos naandyan din yung aluminum or yung alloy. Yung aluminum naman, ito yung pinaka-common na ginagamit talaga sa mga bike frames ngayon. Dahil bukod sa unang-una, mas magaan siya at saka hindi kinakalawang kung i-compare mo sa bakal. Pero yun nga lang, mas mura din siya kung i-compare dun sa kasunod niya na carbon. Kaya usually yung mga mabibiling bike ngayon ay gawa na sa aluminum alloy. And then yung kasunod naman niya is yung carbon. Ang carbon naman, ito yung pinakamagaan na klase ng material na magagawa sa isang bike. And personally, ito rin yung gamit ko. Ang kagandahan ng carbon, unang-una, yun nga, magaan, hindi kinakalawang, magaling siyang sumalo ng weight at saka impact. Pero yun nga lang, pagdating sa impact ay para sa akin, parang mas okay pa rin yung aluminum alloy. Kaya nga yung mga yung mga racing ng mga enduro tsaka yung mga dirt jump, mga trail, usually pa rin ang gamit dun karamihan aluminum alloy. Kasi nga mas mahusay ito sumalo ng impact kumpara sa carbon. Pero yung carbon mas maganda siya sa sa mga weight. Mahusay ang carbon sumalo ng timbang. Kaya kahit gaano kalaki yung sasakay sa isang carbon frame, hindi ito basta-basta mapipisa or masisira. Tapos meron pang isang material din na available ngayon na andyan nga yung titanium. Yung titanium naman, ito na yung pinakamahal na klase ng material na mabibili mo sa isang bike. Dahil napakatibay kasi talaga ng titanium Yun nga lang, pagdating sa weight, mas magaan pa rin yung carbon syempre. Pero ang panlaban talaga ng titanium is sobrang tibay niya. Mas matibay siya kumpara sa bakal. And sa sobrang tibay niya, yung biro nga nung iba, baka mauna pa daw masira yung may-ari kumpara doon sa bike. Pero ako, kung akong tatanungin, i-disregard nyo na yung mga mountain bike na gawa sa bakal. Kasi yun, sakit lang ng ulo yung bibigay sa inyo ng mga bakal na mga frame. Unless kung Jones yung brand ng bibilhin nyo. Kasi ang bakal kasi kinakalawang tapos kabigat. Kumbaga kahit salpakan mo yun ng mga high-end na mga parts, wala, masasayang lang din. Hindi mo mailalabas yung full potential ng pyesa mo pagka bakal yung frame mo. Maganda kung bibili kayo ng bike, at least aluminum alloy man lang or carbon. Yun. Kasi yung mga aluminum alloy naman na bike, hindi rin naman ganun kamahal Kumbaga parang konting lang naman yung idadagdag mo, may aluminum alloy ka na.
And usually, yung gaya nga sinasabi ko, mga 6 to 9,000 pesos ng mga mountain bike, naka-aluminum alloy na yon. So, hindi na rin masama. So, pang-apat na dapat mong i-consider din sa pagbili ng isang mountain bike is yung size ng gulong na pwede mong isalpak doon sa mountain bike mo. So, ito dito ngayon papasok yung tinatawag na 26er, 27.5 at saka 29er. Pag sinabi nating 26er, mga 27.5 na ganyan, yan kasi is tumutukoy sa inches ng gulong eh. So 26er ibig sabihin 26 inches. Dahil lahat ng mountain bike ay meron lang specific na frame size na available para sa kanya. Kung halimbawa yung frame mo ay parang 27.5 lang yung pwede mong isalpak. Although kung magsasalpak ka man ng ibang mga tire size ay humanda ka sa mga consequences nito. Dahil hindi talaga yun yung design para sa kanila eh. Pero kung akong tatanungin kapag bibili ka ng bike, ay maganda kung i-disregard mo na yung mga 26er. Na wala naman ako personaling issue sa performance ng isang 26er eh. Ang problema ko kasi talaga sa 26er is yung availability ng mga parts. Yung mga 26er kasi, limited na lang kasi yung mga piyesang mo dyan eh, mabibili eh, gaya ng mga gulong. Kokonti na lang yung mga magandang klaseng gulong na available sa 26er. Usually, mga pang 26er na gulong ngayon is yung mga mumurahin na lang. Tapos yung mga fork din na available para sa 26er ay limitado na lang din. Usually, mga coil type na lang or mga budget fork na lang din. Alam ko nga wala na ako nakikita ngayon na air suspension na available para sa 26er eh. Puro pang 27.5 na lang at saka 29er. So yun, maganda kung bibili kayo ng bike at least 27.5 man lang or 29er. Dahil kokonti na lang talaga yung mga available na parts para sa 26er. Eh hindi naman lahat ng piyesa ay habang buhay eh. Kumbaga may iba dyan papaltan mo rin talaga. And sadly, kokonti na lang din talaga yung available na parts sa 26er, ganun. Pero kung sa performance, para sa akin solid naman yung performance ng isang 26er. Dahil napaka-compact kasi niya eh. Dahil ako nakaranas din ako mag 26er sa napakaraming taon at wala naman ako naging problema. Pero kung ikaw yung taong naka 26er ngayon ay wala naman akong issue, i-enjoy mo lang yung pagbabike. Basta masaya ka sa ginagawa mo, okay na yun. So pang last na pwede mong i-consider, although hindi naman ganun kalaki yung kanyang bearing talaga, is yung pagpili ng brand na gusto mo. Now, ang maganda dito sa bike, unlike kasi sa ibang mga mga bagay gaya ng smartphone na napaka-importante ng brand na bibilin mo. Sa bike kasi, nagmamatter lang naman kasi talaga sa bike is yung pyesa na na nakakabit do sa bike. Kahit minsan kahit maganda yung brand ng bike mo, kung pangit naman ng pyesa hindi rin maganda bilhin. And lalo-lalo na at especially merong ibang mga bike kasi na parang yung brand lang yung binibili mo pero yung pyesa basura. Although minsan may ibang mga bike brand na puro na lang lagi issue, pero sa tagal ko naman nagbabike hindi naman hindi naman din talaga gano'n naging importante yung mga brand ng bike. Ang mahalaga is yung performance ng bike na makukuha mo. Pero nasa iyo na rin yun kung halimbawa gusto mo yung medyo sikat-sikat na brand. Halimbawa Specialized, Trek or Giant, gagastos ka talaga ng malaki para makuha yung brand na yun. Tapos minsan mag-expect ka na rin na yung brand lang talaga yung makukuha mo. Pero yung pagiging high quality ng pyesa ay may papalitan ka pa rin. Ganyan sa bike industry, may mga ganun talaga. Pero ako personally, ito lang masasabi ko. Sa tagal ko na nagbabike ay ang naging mahalaga talaga is yung specs ng bike eh. Hindi yung brand, no? Kumbaga bonus na lang yung pagkakaroon ng magandang brand. Tsaka eventually naman kahit sabihin nating low end lang yung brand ng isang bike, kapag yan isinuportahan mo ng sinuportahan, malay mo, 'di ba? Umabot din sila doon sa point na mapantayan nila yung mga pioneer brands ng bike. Pero basta ang conclusion lang nito ay huwag kayong mahihiya kung anong brand ng bike nyo. Unang-una, mahalaga naman dyan is yun nga, yung masaya kayo sa ginagawa nyo at saka maayos yung performance ng bike na ginagamit nyo. So again, yun lang muna at I think hanggang dito na lang muna yung video natin ngayon. And kung meron kayong gustong idagdag na nakaligtaan ko, i-comment nyo lang po dyan sa baba at para mapag-usap-usapan natin yan. So ikaw, nakabili ka na ba ng bike? Comment mo lang dyan sa comment section yung bike na gusto mo para mapag-usapan natin yan. So again, yun na lang, hanggang doon na lang muna. This is Cycling Voyage. Goodbye.